Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Uria, photo promoter ng Taklitics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating manala Panginoon Diyos, sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Bantal sa Maria. Pero sa issue ating nakalap ay hindi sa issue ng comprehensive sex education, anti-teen bill, anti-teen pregnancy bill o SB 1979. Ang batas na ito authored by Senator Ontiveros at iba't ibang mga senador. Ilang mambabatas ay layo nito mabigyan ng kaalaman ang mga kabataan hinggil sa maagang pagbubuntis at information on sexual na usapin. At wala din umunong pagtuturo toward ng masturbation sa bill na ito. Ito yung matitinong ngayong topic na issue ngayon. Tumataginting yung anti-teen pregnancy bill na may nakapaloob na comprehensive sexual education na ito ay mandatory ng papa-implement sa mga eskwelahan. So yun, ngayon maraming batis ng ilang mga sektor ng lipunan, mga mambabatas din, yung simbahan at ilang mga religious group hinggil sa mga usapin. Maging ang Pangulo Marcos ay isang ayon sa stipulations ng itong batas na ito ng SB 1979. So issue ngayon at inuulan ng batikos di umano ang sa di umano ay provision nito masyadong maraswa at katawa-tawa at nakakaykayat lamang sa mga minors na mag-experimento ng sex. So yun yung mga ibang mga pinasabi nila regarding sa sabi, maaaring yung ano yan. So ayon sa mga naglalabas ng balita at mga batikos ay ilang provision di umano ay tuturuan ang mga minors mula 0 to 4 to above regarding masturbations at iba't ibang kaalamang sexual. At ito ay di umano ay hindi natanggap-tanggap na ituro sa mga murang edad. Inalman ito ng ilang mga religious group at simbahan. So maging ang Pangulo ay isang ayon sa bill na ito at kung ito naman daw ay kanila maipasa sa Senado, Kongreso, ito kanyang ibibito. Ang ay di umano ay ipinatutupad na sa K-12 education sa RSB according sa ilang mambabata. So mayroong na-discover daw yung ilang mambabata pinatutupad na doon sa ilang comprehensive sexual education sa ating mga eskwelahan hanggang doon sa RS bill na batas. Yan. Ngayon, ang Taklitics Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting patas ng justisya at karapatang ng tao. Dito sa issue ito ng anti-teen pregnancy bill 1979 at nakapulog dito comprehensive education ay ang ating opinion at boses dito ay yung mabuti ang nakapulog sa bill na ito at itong comprehensive sex education ito ay di makaupo sa ating paniniwala at moral sa pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos at ating health system na tayo ay medyo may pagka yun nga tayo ay may pagka ano pa tayo ay religious at hindi tayo ganoon kalawak dyan sa sinasabing ganyang klase ng mga usapin. O yung conservative, ika nga tayo parang yung maninunod natin. So ngayon, ang RS bill noon ay tinututulan dahil sa mga anti-faith na mga preventions dito sa pagbubuntis o yung mga kalahin mga pills, condom. So tinututulan ng simbahan yan dahil sa yan hindi makadiyos ng mga contraceptive bill. Contraception na nakapalog sa atin. Ngayon, naging batas pa rin ito. So, na ito ay hindi makadiyos na
na ito hindi makadiyos. Ngayon, ang batas na ito ng anti-teen, itong batas na ito na pinapasa ng anti-teen bill pregnancy ay maaaring ito ay suporta din dito at higit pa dahil sa international na standards dito na pagtuturo sa mga bata ng sexual na mga usapin kagaya ng masturbation o touching yung self. Wala sa bill ang salitang ito, subalit ito ang scope ng international bill na sinasaad ng batas dito. So doon sa sinasaad ng international bill, kapag kasi yung standard na yan, pag binasa mo, so mayroong sinasabi siya, mamaya babanggitin ko yan. So ngayon nakapanood na comprehensive sexual education na ito, no, na pinag-uusapan dyan. Human sexuality, informed consent, adolescent reproductive health, effective contraceptive use, disease prevention, HIV and the more common sexual transmitted infection, hygiene, healthy lifestyle and health-seeking behavior and practices, gender sensitivity, gender equality and equity, teen dating, gender-based violence, sexual abuse and exploitation, peer pressure, women's and children's rights, pornography. So yan yung pag-uusapan dyan sa teen pregnancy bill na yan. So magiging compulsory din man ito sa ating edukasyon dahil kasama dito sa pagpulit ng DepEd o sa school. Ituturo ito. At marahil sa mga lokal na pamahalaan, etc. So yun. So ngayon, kung base di umano sa Europe Standard, International Standard ito, about 0 to 4 ang age na matuturo nito at ang nakapanood dito ay ito, International Standards. They cited the Standard for Sexuality Education in Europe, which states that the age group 0 to 4 should be given information about enjoyment and pleasure when touching one's own body, early childhood masturbation, as well as the right to ask questions about sexuality and the right to explore gender identity. So yun yung nakapaloob sa International Standard 0 to 4. So tuturuan niya sila kung paano yung masturbation niya, kung paano na itatas ng lalaki o babae yung kanilang mga sarili. Pag-alam sa kanilang mga gender at mga katanungan tungkol sa sexual sa kanilang early childhood. Yan. So ito yung sinasabing international standards na ito nagiging it's a ridiculous, sabi ng ating Pangulo, dahil sa hindi mo nga binanggit yung masturbation doon sa bill, but kung inilakalagay dito ayon sa international standards, yun yung sinasabi ng international standards. So nakapanood dito, tuturuan nila sa sinisino to 4 na yan sa loob ng eskwelahan ba yan. So nag-aaral na ba yung 0 to 4? Saang institusyon mo tuturuan yung mga bata na yan para dyan sa sexual education na yan? Alin yung tuturuan mo? Halimbawa, prep, meron na sa prep, halimbawa 4 years old ang prep or 5, diba? So tuturuan mo na si earlier yan doon sa kanilang eskwela. But according to the mambabatas ay 10 naman, 10 and above yung hope no kanilang i-educate within that 10, from 10 and above na in age, so 10 to 17 siguro yan, na papapalooban ng mga batas na ito na matuturuan from high school siguro yan, and sa elementary doon sa 10 years old hanggang 12. Pagka high school ka na 13 to 17, ganun, 18. So matuturuan hanggang senior high school tayo ngayon. So yun yung bali na sinasabi na yung age bracket na tuturuan itong comprehensive sexual education at doon sa mga sinasabi kung paano nila matuturuan yung mga bata. Ngayon ang ating side dito ay yun tayo ay hindi sang-ayon doon sa pagtuturo nito doon sa according to the international standards and according to our also moral, our culture, our religious culture, and our moral na pananaw ng lipunang Pilipino ay ang pinapanigan natin dito ay yung simbahan at religious group, other groups, at hindi natin sinasangay yun ng
Dapat kasi hindi tayo sangayon sa mga gabay na iyan, sa mga kabataan from that age. Especially kahit nga yung 10 ay mukhang para sa atin ay sila dapat gabayan ng comprehensive sexual education sinasabi. So ngayon ay ang ating pagtingin dito ay ang early na kaalaman sa sexual ay dapat simple advice ng parents na iwasan ito at hindi ito ituro sa eskwelahan kung paano ito gawin o sa anumang paraan from 0 to 10 o 0 to 4. Ang eskwelahan ay ituro lamang sa ilang subject ang iwasan ng pag-ipagtan, hindi mabuntis, magkasakit, etc. or medical reason. O ano pa bang alaman na sex ang mayroon ng isang estudyante o teen. So sana ay ang ating side dito, advice to parents na yung ganyan na iwasan yung mga kalaswaan sa religious iwasan yung mga kalaswaan at yung mga magagabayan yung mga kabataan, mga teen doon sa yung pakipagtalik o sexual. Moral advice yung ating side dito ay moral and religious advice na iwasan yan. Ngayon siguro doon sa mga eskwelahan ang ituturo siguro halimbawa for a medical reason yun lang halimbawa yung kung halimbawa ituturo sila sa moral na iiwasan yung makipagtalik. Ngayon ay dapat kasi ay yung halimbawa tuturuan din sila na halimbawa iwasan pakipagtalik because maaari kayo magkaroon ng sakit yan mga ganyan or kayo ay mabuntis. Ganun lang kasimple yun na hindi mo lang matuturuan kasi ang mangyayari kapag pinasa yung bill para sa RH bill, pag-uusapan mo na doon yung gaya ng touching self, pagsikat kung paano halimbawa gagamit ka ng condom, gagamit ka ng contraceptive at the early age, di ba? 10 to 17 yan na ituturo nila siguro mga ganun, di ba? Paano ka maglalagay ng condom, paano ka mag-session ko yung ganun gagawin doon lalo na kung sinasabi niya daw ay tinuturo na doon sa through the RH bill, ay ganun yung tinuturo sa ganun yung stipulation ng RH bill. So maaaring kung dahil kasi nakapanood doon sa CSE ay human quality. Yan. So adolescent reproductive health. So pag-usapan ng mga estudyante from 10 to 17 hindi pa naman talaga sila adolescent. Teen pa lang sila. Sa ngayon ang ating tingin ay the old ways moral na paggabay sa mga kabataan at ilang mga medical na maituturo na kayo kapag baka kayo ay magkasakit kapag kayo ay gumawa ng ganitong klase mga bagay na mga sexual na mga usapin. So siguro mga ganun mga advice in science at saka in moral na paggabay at even the parental guidance ay moral na paggabay lamang religious. Napakasimple tinuturuan natin ang ating mga kabataan ng reliyon. So moral na maiwasan. So iwasan yung mga malalaswa, di ba? May dinalaga ng mga kabataan yan, mga maliliit. Iwasan yung mga malalaswa, di ba? Tapos kapag syempre nagkakamulat ka na, maabot ka ng ganun mga bagay. Teenager na sila, syempre kausapin mo sila na iwasan yung mga sexual. Siyempre natututo na yan, kahit na hindi mo turuan yan, so na-discover na nila sa sarili ang mga bagay na yan. Lalo na makukuha nila sa ibang tao yan or outside. So ngayon ay yung ang gabay nga na moral na gabay ng religious na gabay at yung sa medical ay halimbawa sa school science baka mabuntis magkasakit kapag nagpagtalik ka. So iwasan at yun ang moral at iwasan at ilang medical advice lang but not through the stipulation of the pregnancy bill para maiwasan yung pagbubuntis. Just simply para maiwasan yung pagbubuntis. Moral advice. At ilang mga para maiwasan din yung mga sakit ay supumang ito na ilang mga paggabay ng eskwelahan na baka kayo sa magkasakit at hindi mo na kinakailangan pa na magpasa ng batas para dyan para maituro kaya mga ganyan. So siguro ay katanggap-tanggap na may mga ilang medical na mga ipapasok sa science na halimbawa subject na meron naman tayo human anatomy tinuturo ang sa lalaki, sa babae. So
kaso kahit pa paano doon na siyempre may kung paano morally maitatakin mo yung medical usapin na kapag nagkaroon kayo ng pagtatalik ay maaari kayong magkasakit na ganito. So not totally that na kasi aabot na doon sa usapin na tinuturuan mo na yung mga kabataan na gumamit ng mga contraceptive para sila ay hindi mabuntis. Yun ang mabigat doon kasi binibigyan mo sila ng kamalayan kaya sa pag-sex. So ngayon ay hindi naman yan. Ayan naman yung para sila ay tinuruan mo lamang na yung anti-teen pregnancy o prevention ay tuturuan mo sila kung paano sila para hindi sila mabuntis. Magagawa ka ng kondom, ganyan. Ngayon ay siguro ang sa atin ay hindi sa ganung bagay natin i-prevent yan. Kundi moral advice sila para maiwasan at yung mga sakit na dapat na maiwasan. Mga bagay na hindi na kailangan magpasama ng bata, tuturuan sila na gano'n kasi yung pagtuturo ng contraceptives, mga kondom, kung paano magagamitin ng sex care para maiwasan ay nakadisyon. Yun ay anti-faith sa mga religious. Even though, syempre ang ating government ay it should be in general para sa paggabay dahil hindi naman makatuliko yung gagabayan at meron din ng Catholic, meron din mga walang paniniwala na open sila sa ganyan mga bagay na yung mga bata at yung mga ganong klaseng edad na dapat turuan na ng sexual educations, usually doon sa mga ibang sa ganon kasi yun naman naniniwala sa kanila sa Diyos at yun yung kanilang mga orientation. So sa atin kasi orientation medyo may pagkaano tayo may pagka-conservative. So as a conservative type, yung moral yung ating dapat na i-gabay ang bata. At ang ating boses dito ay ang early na kaalaman sa sexual ay dapat simple advice ng parents na iwasan ito at hindi ituro ito sa eskwela kung paano gawin. Yan, anumang paraan from 0 to 10. So dapat ay ang eskwela na ituro lamang ilang subject na iwasan ng pag-ipagtalik upang hindi mabuntis at magkasakit etc. for medical reason. So yung to teach them how to masturbate at to have sex preventing to pregnancy ay hindi tayo sangayon dyan. So dapat yung moral guidance lamang sa mga kabataan ang ituro na hindi dapat gawin yan at ilang medical reason. To teach the things like sa RS bill na paano mag-condom during sexual intercourse at ilang makakaiwas sa pagbuntis at sakit ay hindi natin sinasangayon kundi moral guidance ang ating consultation dito na nagabay at advice sa kanila. Just simply advice na iwasan ang pag-sex nang hindi gusto ng Diyos o ang outside marriage sex kundi may marriage sex lamang. Dapat ay iwasan ang dapat nasa tamang age at may ikakabuhay ang pag-asawa conservative culture yan. Sa science subject maaaring i-insert na nilang about pregnancy at ito na basta sobra na itong nakapagtuturo sa iwas pambubutis kung saan kasali na dyan ang mga kabataan bilang hindi mandatory sa eskwelahan. Basic sexual knowledge should be adult. Basic sexual knowledge ay should be adult age mula 18 and above para di pa nga na nasa 21 sa mga mag-asawa yan at adult lamang yan na nais mag-asawa. So ang ating pamalan ay maaari magkaroon ng mga ilang mga pagtuturo dyan kagaya doon sa ating bill lamang na naipasa na nga hinggil doon sa pagtuturo kung paano population control at yung pag-prevent ng sexual. Meron kasi namang gabay din ng simbahan kung paano ma-prevent yan na ayon yung tawag dito family planning na ayon sa Diyos, hindi yung gagamit ka ng contraceptive. So ngayon ay yung ating dito, ang ating side na dyan ay siguro dapat 18 yung tuturuan yan o 21 pa nga dapat inabang. Hindi talaga kaya para maiwasan yung mga pagbubuntis at yung sa pag-aasawa na lamang ito iukol. Asawa family planning kinakailangan ganun yung
pag-aasawa, dapat ay ang pagtuturo ay sa pag-aasawa yan. So yun ang dapat natin ituro. Bilang gabay na rin ng ating bilang sa at gabay ng Simbahang Katoliko sa ating pamahalaan na dapat ay ganito yung magandang pagpapatupad kung paano tayo magkakaroon ng reproductive health bill at kung paano maiwasan early yung pagbubuntis sa outside marriage at lalo na ituturo din doon sa mga teenager na dapat ay yun yung mga pagtuturo lamang at hindi yung itong mga magpapasapa ng teenage pregnancy, anti-teen teen pregnancy bill na mayroon ko comprehensive sexual education. So hindi tayo sa paningin natin tayo yung pagmumulat natin sa mga kabataan nito ay magbubunsod lamang na sila ay malayang sila ay tinuturuan mo ng sila iniinganyo mo sa malayang pagtalik, ibig sabihin ng ating pamahalaan. So gayon man ay hindi naman pinipigil ang pamahalaan natin kung gusto nyo magtalik ay wala naman. But the moral advice is gawin natin yan sa loob ng pag-aasawa, gawin natin yan kung tayo ay mayroong mahusay ng mabubuhay natin kung kayo ay nagkaroon ng supling or dapat kayo ay magkaroon ganyan sapat kailangan natin ng mahusay na pag-harap sa pagpapamilya. Ganun dapat yung ating moral advice ng ating pamahalaan na mayroon tayong responsibility o moral responsibility sa ating pakikipagtalik sapagkat tayo magkaroon ng early na pagpapamilya or else is a broken home or sa early pregnancy. Maaaring hindi kayo tuloy magpakasal, maagang magpakasal, hindi pa kayo handa. So mga ganun mga bagay na moral advice at hindi yung ituturo mo sa bata para malaman nila kung paano haharapin ang sexualidad. Diba? So hindi tayo doon sa para maiwasan ng mga kabataan niya. So ngayon ay yung dati na rin ang ating advice ay yun ang ating konsultasyon ay yung gabay ng simbahan o religious at simple at ang mga simpleng mga gabay moral para yung mga kabataan ay hindi makipag-sex o maaga makipagtalik o madalas sa pakikipagtalik. Yan, mga ganyan mga bagay. Moral na advice na iwasan yung mga sexual na mga attachment para hindi kayo mainganyo na makipagtalik. Mga ganun mga bagay. At iwasan yan. Mga ganun na mga advice. At this advice of teenage pregnancy bill and batas na pagabay para iwasan yun. Diba? Kasi tuturuan mo sila talaga na makipagsikyaan kung paano na iwasan yun ang tingin doon. Kasi nakatipo nila si yan tuturuan mo mga kondom yan, yung mga lalaki, babae na paano mga ganyan sa tingin ko. Kung gano'n, parang yung sa matanda, sa race, may tuturo mo doon sa mga teen. Kasi para may iwasan nila yun Kasi hindi yung yan yung kaya nga sexual education yun comprehensive. So, yung pang matanda, tuturo mo na doon sa bata. From 10 to 17, di ba? O to 18. Tapos meron pang 0 to 4. Maaaring 0 to 10 na yan. Tuturuan mo sila paano sila mag-masturbate. Sila mo ganun. Di ba? So, yung mga gabay ng mga Diyos, yun yung mga mahusay na gabay na kayo ay pananampalataya, kayo ay maging mahusay na responsableng tao, iwasan yung mga ganyang natin mga bagay, madalas mga bagay, iwasan natin yung makamundo bagay, mga ganyan mga bagay lang na dapat natin igagabay at hindi yan. Kasi pang matanda yun dapat masabihin man natin na ito man ay yung tayo ay asado o tayo ay conservative, this is the right way na maka-Diyos at hindi lang maka-Diyos kundi magandang gabay in our society for have ay responsable tayo sa ating sexual na pagkala sa atin ng banal na Panginoon. Dapat alagaan natin yung sexual na pagpapala na bigyan layo yung pleasure noon. Kasi yan ang kasi syempre iniwasan natin, tinuturuan natin yung mga kapatid kasi because of the pleasure na dulot dito. Kasi nga, yung pwede ma-incline for the pleasure tuturuan mo sila kung paano gagawin yan, di ba? So ngayon ay ginagawa na natin legal yan, dapat pag-iwas nga ang ating tuturo
as I religious and I am yung mga bagay dapat ang gagawin natin from the teen 0 to 18. From 18 and above, ayun, ituro natin doon sa mga yung sa matatanda kagaya na sa RH bill. But in the other hand, planning and responsible marriage, responsible reproduction. Yun kasi yun eh. Kasi ang nangyayari kasi doon sa RH bill, tinuturuan yung matatanda ng kondom, tinuturuan ng contraceptive, eh, di ba pinagbabawal kasi sa simbahan. In the other hand, sa pangkalahatan ay naipasa na yan. So kaya yan ay sinusunod ng mga non-Catholic. So tayo bilang Catholic, hindi natin sinusunod yung mga ganun ng mga yung ganung batas na yung pinasa ng batas para pinapayagan ang mga ganung klase ng contraception. Pero tayo hindi naman hindi natin sundin ang hindi gumamit ng contraception kundi yung family planning and responsible reproduction sa pamamagitan ng gabay ng simbahan at moral na gabay na hindi gagamit ng mga ganyan para mag-family planning, responsible parenting, responsible marriage. So maraming gabay. Yun lang din naman ang hindi maganda doon sa RH bill ngayon in population control, reproductive health, ayan. So kaya yung mga pangkabataan eh, siguro tayo tuto tayo dyan sa teenage pregnancy bill na yan. So ang sa atin ay isang mahusay na gabay na hindi yan yung gabay na ibibigay sa mga kabataan. So yun, maging mahusay nating paaralan ng ating mga magulang kung paano at maging ng ating pamahalaan. Even though hindi lang naman Katoliko yung ating pamamahalaan ng pamahalaan ay have a good implementation of the law. Magawa kayo mode for everybody na ito ay makabubuti para sa ating lahat. Hindi lang sa gabay ng Katoliko o gabay ng iba't ibang mga reliyon ng mga tao. So yun, magandang hapon sa inyo lahat. Asalo lang sa mga naman ng konstruktibong kritismo, komentaryo at konsultasyon sa linggo ito. At muli ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mga Pilipino yung aling buting tuwid-tuwid ng karapatan ng tao. Iwasan yung korupsyon, katiwalian, at yung mamayang Pilipino, iwasan yung paglabag sa batas, iwasan yung paglaman sa pamahalaan. Bagkus ay suportahan natin yung karapatan ng tao, mabuting mamahala, ika. Kasi makapumumuhay tayo ay sa karapatan, madaling kaunlaran, kapayapaan. Sa lahat, makakapanampalataya tayo ng Diyos, na ating Panginoon Diyos,